Medyo nakakalungkot naman tong balitang to, no? Tong aking napanood. Pero 8 hours ago na yung nakalipas, pero parang nakakagulat naman na lahat pala ng beneficiary ni Daddy Frankie sa shelter niya ay kinuha na ng DSWD. So, yun po yung totoong balita ngayon, no? Mostly, maybe, bago nyo mapanood tong content ko na to, aware na rin kayo bakit nangyari. And samantalang dun sa last vlog ko, may meeting na nangyari, di ba? Nabanggit naman, di ba? Yung nagkaroon ng pag-uusap na it seems okay na, di ba? So, hindi nila mini-mention during that time. But we all know it's about the DSWD. Now, pwede ba nakakalungkot ba to? Katapusan na ba ng pagbablog ni Daddy Frankie about them? No? I don't think so. Para sa akin, hindi pa yung katapusan. Maybe there are reasons. Okay? So, yan po yung ating bibigyan ng kuro-kuro at opinion sa content ko na to. And bago po ako magpatuloy, welcome sa akin channel. Kung bago pa lang po kayo sa akin channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. Hanggang dito, matuto po kayo mag-fact check. Okay? Para hindi po kayo mapagsabihang fake news. So, katulad po ng sinabi ko sa inyo, no? Sa ngayon, no, wala na sa poder ni Daddy Frankie yung kanyang mga beneficiaries. Kung maalala ninyo, yung nangyari kay Bench TV, di ba? Si Bench TV noon ay nasita ng DSWD din. Ang kanya kasi totally wala siyang mga requirements, no, para mag-adapt siya or magpa-shelter siya ng mga kababayan nating may problema sa pag-iisip or kulang sa pag-aaruga. Kasi nga trabaho ng DSWD yun. So kinuha yung mga yon, but na ibalik din. So that's what also I'm thinking dito sa sitwasyon na to ni Daddy Frankie. No? Tingin ko mayroong reason behind that. At tingin ko may babalik. But bago po natin bigyan ng aking sariling kuro-kuro itong mga pangyayaring ito, allow me to show you yung post mismo ni Daddy Frankie, no? Sa kanya galing to doon sa Facebook page niya. Okay? Palitin ko lang yung aking sarili para makita niyo. Then after this, ipapakita ko rin yung video. So ayan po, no? Kung mapapansin nyo, yan, no, from Daddy Frankie Official. Malungkot po namin ibabalita sa inyo. Yes po, mga kababayan. Officially, kinuha na po silang lahat ngayong araw ng mga kaibigan nating DSWD. Wala na pong natira dito sa aking bahay kahit isa. So, even Oliver is anduro na. No, na alam naman nating pansamantalang nandiriyan kanila Daddy Frankie because inaayos pa yung pabahay niya. Nga si Atinida nandoon sa bahay nila. 'Di ba? Si Tintin nasa bahay nila, si Teacher Mary Jane, 'di ba, nasa bahay nila. So yung pamilya Reyes lang naman yung hindi niya nadala sa shelter niya dahil nandoon sa bahay nila mismo. But Oliver, Junjun, JR, and Bandam, no, ito pong apat na to ay nandoon na sa pangangalaga ng DSWD. At ito po yung madamdamin nilang video nung sila ay kinukuha na pa DSWD. Bari video lang ito sa loob ng bahay nila. Okay? So, ito po. Naiyak nga nang iyak dyan si Nanay Peli. Ba't umiyak si Ate Peli? Papakapay tayo doon, ha? Sana hindi nila kayo pabayaan, ha? Kaya John? Kaya JR, banda, malika. Ingatan mo yung mga kapatid mo, ha? Bahala. Ha? Ikaw bahala. Banda ka ba? Umiyak si Banda ba? Ha? Ba't umiiyak? Ha? Ba't umiiyak si Banda? Ha? Ayaw mo sumama. Wala kang magagawa eh.
Ah, Ito lang, nabagit, ito na lang. Tabahan mo. Dapat ito na lang sa bahay mo eh. Papaywan na lang ko eh. Huwag ka na umiyak, huwag ka umiyak. Ha? Dapat doon tigiyan eh. Kasama ka nga daw eh. Dapat doon tigiyan eh. Dapat natalis may punan eh. Dapat hindi masalit, ito na lang ako eh. Papaywan na lang. Papagpagabait kayo doon, JR, ha? Ha? Magdasal lang kayo, ha? Pray lang. No? Dasal lang tayo. Okay? So, yan po, no? Yung portion nung pagpapaalamanan nila, no? Sa pagkuha dito sa mga beneficiary ni Daddy Frankie papuntang DSWD, no? Marami pong ang sentimiento ngayon. Bakit nung nasa lansangan niya mga yan, hindi ninyo inaruga? Di ba? Si JR, gaano katagal yan doon sa isang pwesto doon sa Bulacan? Diba? Taon ang binilang. Diba? Bilinag pa yan nila ka-business, hindi nila nakuha. Nadadaan-daanan yan for how many years? Bakit hindi pinansin ng DSWD? Anong ibig nyo sabihin sa Bulacan? Walang DSWD? Ano? Yung budget napunta na rin sa flood control? Diba? Si Junjun. Nasaan ba yan? Si Bandam. Saan nagpagala-gala yan? Diba? So these are just few of the sentiments ng mga nandoon sa comment section. No? Anong ginawa ninyo ng DSWD during those time? Bakit kung kailan ngayong inaalagaan na, may taong kumakalinga, nag-aaruga, binibihisan, pinapakain, no, ibinibigay lahat ng pangangailangan, bakit kailangan nyo ngayong kunin yung mga yan? At bakit kay Daddy Frankie? Diba? Marami pang ibang may ganitong case. Bakit si Daddy Frankie yung pinag-iinitan niya? Dahil nakikita ng mga taong bayan yung trabahong dapat ninyong ginagawa ay si Daddy Frankie ang gumagawa. Ganun po ba yun? So, these are just our sentiments. No? Kahit ako po, yun din po yung sentimiento ko. Kasi nasa maayos na sa kalagayan, maayos yung shelter, maayos yung lahat. No? Mayroong umaasikaso talaga. Nandiyan si Nanay Feli na umaasikaso. Pero bakit ninyo kinuha? So those are our questions. Now, looking back sa nangyari kay Bench TV. No? Doon po sa mga hindi pa nakakakilala kay Bench TV, isa rin po siyang charity vloggers. No, na mayroon din po siyang mga special na mga inaalagaan, mga PWDs. Meron pa nga siyang minors. No? Kung naalala nyo, siya ay pinuntahan din ng DSWD at kinuha yung kanyang mga beneficiaries. No? Marami siyang mga kailangang requirements na ayusin, no? Para maibalik sa kanya yung kanyang mga beneficiaries. And actually, naibalik naman eh. Nakita, di ba, I have that content also na kung saan nandoon si Daddy Frankie sa shelter ni Bench TV. No? So, what am I thinking about that is maybe Daddy Frankie is asking, no, or trying to get information from Bench TV sa sitwasyon niya. Dahil, di ba, alam na natin, may nakikita na tayo, may naririnig na tayo sa mga vlogs ni Daddy Frankie na siya ay binababaan ng mga rules, pero hindi niya sinasabi kung sino agency ng government. Ngayon lang siya umamin na from DSWD. Di ba? Pero tayong lahat may ganun ng pag-iisip. Di ba? So, para sa akin, no, itong pagkuha sa mga beneficiary ito is temporary. No? Para po sa akin, ito po ay ano ko lang, kasi nagbe-base din nga ako doon kay Bench TV. Ano bang nangyari? But si Bench TV is naibalik yung kanyang mga beneficiaries. Di ba? So, mayroon lang certain requirements, no, na maaaring kailangang gawin, i-fulfill, no, ni Daddy Frankie para bumalik sa kanya yung mga taong yan. Or maybe the DSWD is trying to get some records, no,
and for them to see also kung ano ba yung behavior ng mga to. So parang i-obserbahan nila doon sa facilities nila. Kasi kung facilities and shelter din lang ang pag-uusapan, I'll assure you 100% mas magandang dihamak yung lugar nila, Daddy Frankie, compare mo sa mga shelters. Hindi ko po minamaliit yung shelters ng DSWD. Meron lang talaga silang professional mga doctors or nurses or caregiver doon. No? Kung titignan nyo naman, marami naman yun. Di ba maramihan yun? Ito, ilan lang sila. Di ba? So for me, it's a temporary. No, maaring nawala ngayon, maaring a few days, because they might also check. Kung matatandaan ninyo, di ba, doon sa isa kong vlog na sinabing may pagmi-meeting, di ba, parang isa sa nire-require nila is magkaroon ng nurse at doctor dyan sa facilities, dahil sa shelter ni Daddy Frankie, and ambulance, di ba? Hindi kayang i-provide ni Daddy Frankie. Kasi nga, pasasahuran mo, nurse saka doctor, para maging stay-in doon. Di ba? So, that's what I'm thinking. No? Maaring kinuha temporarily itong mga to observe yung sitwasyon nila, to have some records, parang gano'n. No? Kaya mawawala sila dyan pansamantala. Yun ang inisip ko, pansamantala. Kasi for sure, hindi nila kayang i-provide yung pinoprovide ni Daddy Frankie sa mga to. Pabahayan. Diba? Hindi ko po minamaliit yung kakayanan ng DSWD. Pero aminin natin sa hindi, kung pondo at pondo rin lang ang ating pagbabasihan, kulang na kulang po ang pondo ng DSWD. No? Sa dami ng mga taong tutulungan. Bakit ko nasabing kulang? Kasi hanggang ngayon, ang dami pa rin nagkakalat ng mga street dwellers. Diba? Ang dami pa rin mga palaboy, ang dami pa rin mga may problema sa isip na nagkakalat. Sa Metro Manila lang, ang dami pa rin hanggang ngayon. Ang daming natutulog sa lansangan. Dito sa lugar namin, ang dami. No, ilang beses kong nadadaanan. But, where's the DSWD? Diba? Wala. So, this is temporarily, no, para sa akin. Nakakalungkot lang, syempre, dahil nasanay tayo na nakikita natin yung mga yan doon sa bahay ni Daddy Frankie. Then suddenly, hindi na natin sila makikita. Diba? So, doon sa medyo nalungkot, well, that's normal. Doon sa mga nag-react na talagang sana maalagaan, well, I think yung alaga, magiging extra careful, no, ang DSWD sa pag-handle sa kanila. Kasi for sure, imo-monitor pa rin yan ni Daddy Frankie. Imo-monitor niya pa rin yan. And alam nila na itong mga ito ay may mga sponsor na pwedeng maghanap sa mga to. So anything na may makita dyan na hindi maganda, no, sa apat na yan, especially Oliver, pwede silang balikan ng mga taong bayan. Mababati ko sila. So for me, no, my opinion, this is temporary. No, maybe they are just need to check, no, itong mga beneficiary ni Daddy Frankie. Pero ibabalik at ibabalik. Kaya kapit lang, no, doon sa mga supporters ni Daddy Frankie. Huwag po kayong masyadong mag-aalala. Okay? Babalik po sigurado yung mga yan kay Daddy Frankie. No? So, tulad ng sabi ko, take the example of Bench TV. Ngayon, nasa kanya na uli yung kanya mga beneficiary. So, yun lang po at hanggang dito na lamang. Maraming salamat.